ni Amy at ng kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. Ang malaking tanong kasi dito, sino ang patatakbuhin ng pamilya Marcos sa 2028 presidential election? Alam nyo, kung ang masusunod ay si former First Lady Imelda Marcos, yun yung tanong, di ba? Sino yung patatakbuhin? Kung siya yung masusunod, ang susunod na patatakbuhin nila si Amy. Pero kung masusunod, si Liza, si Martin yan. Kung gusto po nila ng continuity, wala namang re-election para kay BBM. Si Martin Romualdez usap-usapang interesado sa pwesto at meron na ngang sariling Tri-Media Network. Sa panig naman ng mga Duterte, malinaw na frontrunner naman si Sara Duterte na mukhang nakipagbati na rin sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Noong Nobyembre 11, 2021, si lakas President Martin Romualdez pa ang nag-preside sa oath-taking ni Mayor Sara Duterte bilang miyembro o bagong miyembro ng partidong Lakas CMD. Ito po'y bilang paghahanda sa pagtakbo ni Sara sa pagka-vice-presidente dun sa 2022 elections. Pero po pagdating ng 2028, malaki ang posibilidad ng dating magkaalyado ang magiging pinakamainit na magkakatunggali. Pakinggan muna natin to. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Tapos, after niyan, babasahin na niya. Kumbaga, minemorize niya, nakalimutan na niya eh. And then, nung nakakalimutan na niya, sa kanya babasahin. Ang sikreto ng mga Marcos, na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap. Sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na pagdurusa. Yan ang iniwang legasya sa akin ng aking ama. Sa atin ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang makatotohanang pagkakaisang hindi lamang bula lang tub, pagsubok na yan. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Next page. Anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayan. Okay. Yan yung sabi mo, di ba? Dedepensahan niya daw at susuportahan hanggang sa huli kahit siya na lang ang matitira. Si FPRRD. Sabi niya, di ba? Pero bakit dito? Nung pinag-uusapan yung kay nung binibiran ni... So, just to clarify, Madam VP, since nung binibiran ni Risa Ontiveros, si VP, anong ginagawa mo dyan? Wala. Ibig po bang sabihin na yung opisina ninyo will be kung kaibigan mo yan talaga, interrupt mo yan, ha? Wala lang, ganyan lang. Tingnan nyo. Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, that is correct. As an example, we tupad projects in G. Actually, may balls talaga si VP kasi madalang ka makakita ng high official na dumadalo sa Senate hearing. Tingnan nyo. Yan, tingnan nyo si Super Ate. Kaibigan, sabi niya, di ba? Was established ano yan? Nakanganga ka na lang? Coordinate and integrate national intelligence activities. Binalikan ko to talaga yan. And the collation of intelligence gathered from ito naman sila sources. Bong Revilla, Jingo Estrada, mga more walang information as to the intelligence operations of anyari, Super Ate. Saling mga sources magagather ng impormasyon. Yung OVP. Kukuha ba kayo ng kung dito pa lang hindi mo kayang existing ipagtanggol, intelligence services yung pa kayang ng NICA, magtatandem kayo? tulad ng DND at PNP. Ayan Ganyan ka lang Mr. Chair, Your Honor, no.
intelligence starts with the Kaharap mo pa man communities din yung and the kaibigan mo na stakeholders. sinasabi mo. And then if there are complaints, and then it is built up through intelligence and surveillance services. And then a Oh, dossier like for or report example, is si started. La And Robin then Padilla, Bato, it nung goes through pinag-uusapan yung levels West through Philippine the Sea, Office of the Vice makikita mo, President oh, and pinahalata nila talaga DPSPG. na they're So we defending yung stance ni seek former President intelligence Duterte. So reports parang from ganun, other pakita mo government na kung agencies, talagang but the kaibigan ka. intelligence reports starts Yung from mga the ground in the community. Sa activities ng ganyan ating lang. gobyerno at ng ating republika. And sa pagkaalam ko po, walang hiwalay na chain of command for Intel. Honorable Office, paano nyo po maa-assure yung mga miyembro nito Di ka makasalita. na yung collection ng Intel ng inyong opisina Diba? hindi So, ito magre-resulta pa. sa redundancy or Ito pa. After nyan, nagpasalamat si VP Sara. Okay. Nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senador Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential files, of next year, the future far too distant. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen. Malayo pa, pero bakit ganun? Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Okay. Ito ang very alarming. 'Di ba? Ito, pakinggan ninyo. Ito yung sinabi ko na medyo duda na ako dito. Tingnan natin 'to. Ma'am, paano mo i-describe yung sarili mo as a senator, critical administration senator? Parang ganun? Tinanong kasi siya kasi critical administration, sabi nung media, kasi nakikita natin panay siya kontra sa admin, di ba? Pero ito yung sinabi niya. Yung sarili mo as a senator, critical administration senator? Parang ganun? Hindi, I'm admin. I'm solid admin. There's no ifs or buts. Okay. I'm only here to protect the president and the family name. We fought hard and long for this, and we're deeply invested in making certain that the Marcos administration should work. Ma'am, paano mo i-describe? Hindi, I'm admin. I'm solid admin. There's no ifs or buts. Solid admin. Okay. I'm only here to protect the president and the family name. We fought hard and long The president for this, and family and name. we're deeply We fought hard. invested in making certain that the Marcos administration should work. Ma'am, paano mo i-describe? Okay. Ito lang masasabi ko dito. Agree ako sa karamihan sa inyo, sa atin. And of course, natama na yung Marcos talaga, regardless kung sino man yan. Basta tama na kasi napagbigyan na natin ang Marcos eh. Ngayon, umuugong yung balita ngayon na tandem, which is Sara Amy 2028. Ako, personally, hindi maganda. Hindi maganda unang-una dahil unpredictable at iisa lang yung galaw ng bituka ng mga Marcoses. Parehas lang yan Kumbaga, maganda sa unang dinig kasi parang ito, kaibigan mo, loyal, ginagamit lagi yung loyalista. Pero pag once na sila ay nakaupo na, nawawala yung kanilang mga sinabi or mga pinangako, kumbaga. So, it doesn't really matter kung sabihin natin na ito, critic naman itong si Amy Marcos, marami siyang kinontra sa admin. Pero, kung titingnan mo, maaring ang dalawa yung nakikita nating anggulo dito Isa is
nag-usap-usap na yan sila na magpapamilya, 'di ba? Kunwari ako ay from time to time magkikritik sa inyo, wag hayaan niyo na lang ako, parang ganun. Kasi of all those na critics niya doon sa admin, ni isang beses hindi naman siya sinagot, 'di ba? Or hindi man lang siya yung baga parang ginawa kay Arroyo na dinemote o kung ano yung ginawa, hindi, 'di ba? Hindi siya sinagot. So, una, maaaring napag-usapan na din nila yan para mabalance, para hindi nila sabihin na ano. And then, I will keep my enemy closer to me. Basta hayaan nyo lang ako kung anong sasabihin ko. So, which is, close siya kay Sara Duterte. Para mapanatili. Kasi sabi niya ang pinaka-aim nila ay mapangalagaan yung pamilya, yung Marcos. I'm solid admin. There's no ifs or buts. I'm only here to protect the president and the family name. The president and the family, 'di ba? So yun yung nakikita natin. Pangalawa, other angulo na makikita natin diyan. Maaari na dahil weekend na siya. Kumbaga, maalala ninyo nung kauupo ng kanyang kapatid, sabi niya siya daw yung magiging super ate to the president. Parang si Sap Bongo, diba? Special assistant to the president. Parang siya daw ang magiging Sap Bongo naman daw this administration. Pero hindi natupad dahil andyan naman si Liza, diba? To the point nga, kahit nga si ano yung pangalan nun, si Attorney Vic Rodriguez ay niligwak nila, pati itong si ate hindi natuloy yung special assistant to the president. Pag sinabi mo kasing SAP, ikaw yung parang kung saan man yung president nandun ka. Sino yung parang lumalabas na SAP ngayon? Di ba si Martin Romualdez? So dahil na weak na yung support or yung base foundation nitong si Amy Marcos, kung hindi siya didikit sa isang Duterte, which is si Sara Duterte, wala na siyang pagkakataon sa next election kung siya ay magre-re-elect. Kasi of course, in preparation ito doon sa 2028 kung sakali nga matuloy yung tandem nila. So, dalawa lang yan Isang angulo is nag-usap na talaga sila ng pamilya, okay? Kunwari, galit-galit sila ni Lisa Marcos, okay? Kunwari, ganito sideline, kinokontra para ma-separate siya doon kay Bongbong Marcos. Para next time, kung sakali man, hindi natin alam, baka nga kontrahin niya yung si Sara Duterte, baka tatakbo din ng presidente, di ba? Hindi na Sara Amy tandem. O Marcos pa rin yung tatakbo, ang uupo, regardless kung si Martin Romualdez man yan o si Amy man yan. Basta importante, pamilya, sabi niya, di ba? Or yung mahina na talaga siya dahil initsapuera siya, okay? Niligwak na siya ng pamilyang Marcos or nila Bongbong, nila Diza. Wala na siya sa di ba, spotlight, kumbaga. Kaya siya dumidikit sa Duterte. So for me, hindi maganda talaga na magtandem itong dalawang ito. Ako, ang pakiusap ko kay VP Sara, enough of this. Huwag ka nang makisama or makitandem sa mga Marcoses. Okay? Marami kang pwedeng choices dyan. Pwede mong piliin si Senator Bongo. Pwede mong piliin si Isko. Pwede rin, di ba? Wag lang naman itong Marcos na naman kasi hindi talaga maganda. Kasi na-proven na natin na meron silang pagka-traidor. Hindi lang pagka-traidor talaga sila. Traidor sila sa bayan. Kunwari kaibigan mo ngayon, tama na yun. Napagbigyan na natin yung sabi nga nila na pagbigyan mo na natin, saka tayo magsalita. Napagbigyan na yan. Wala pang 2 taon, kita nyo naman yung epekto sa bayan. Diba? So kung ako, if ever, syempre ako ngayon, nakikiusap tayo ngayon na wag na siyang makitandem dito kay Amy. If ever man na makitandem, or if ever man na hindi tayo pakinggan ni Sara Duterte, ako mismo, hindi na ako susupport kay Sara Duterte. Kasi,
'Di ba? Kumbaga pinatawad na natin siya nung time na sumuport siya kay BBM na hindi niya pinakinggan yung tatay niya. Tapos ngayon ay nakipagbati sa tatay niya. Tapos ngayon na naman kung susuway na naman siya sa atin na ang pakiusap natin huwag makikitandem, nako, hindi na ako magsusupport kay Sara Duterte. Baka pa nga, alam niyo sa totoo lang, ang mas malakas na makakalaban ni Sara Duterte dito, hindi si Martin Romualdez eh. Ang kita ko na mas malakas na kalaban niya dito si Raffy Tulfo. So, sana wag mo nga hayaan na mangyari yun. Vice President Sara Duterte. Yun lang masasabi ko.